Paano nga ba maligo at maglaba sa pinakamalamig na lugar sa mundo? Paano kaya kung isang araw ay magising ka sa lugar na may lamig na aabot sa -71 degrees Celsius? Paano ka maliligo o kaya naman maglalaba sa ganitong napakalamig na lugar? Pag-uwi, mukhang mission impossible. Parang mas masarap pa atang mahiga at matulog magdamag sa kama. Pero paano kaya nagagawa ito ng mga taong nakatira sa nagyeyelong mga bansa? Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga basic house chores at personal hygiene routines ng mga taong nakatira sa mga bansang may extreme weather conditions tulad ng Siberia at Nordic countries. Sa modernong panahon, mas marami na ang gumagamit ng high-tech devices sa malalamig na lugar upang mas mabilis, maayos at komportable nilang magawa ang kanilang mga basic routine. Kahit sa mga remote na lugar, madalas nang ginagamit ang automated washing machines at modern plumbing. Pero sa kabila ng advancement na ito, may mga lugar pa rin na umaasa sa mga tradisyonal na pamamaraan. Sa Yakutia, Siberia, na kilala rin bilang Sakha Republic sa northeastern Russia, umaabot doon ang temperatura sa -71 degrees Celsius o -95 degrees Fahrenheit. Isipin mo, ang temperatura rito ay mas malamig pa kaysa sa freezer ng refrigerator na karaniwang nasa -18 degrees Celsius o 0 degrees Fahrenheit lang. Sa -71 degrees Celsius, halos lahat ng tubig ay nagiging yelo at ang mga metal ay maaaring mag-crack dahil sa sobrang lamig, tulad ng mga sasakyan at mga tubo ng tubig. Kaya't importante rito na may tamang insulation at special equipment sa pang-araw-araw na buhay. Dahil sa ganitong sitwasyon, hindi madali ang tumira rito. Dahil kahit ang mga simpleng routine ay umaabot ng halos buong araw. Alam niyo ba na sa Yakutia, gumagamit ang mga tao doon ng bathhouse para maligo? Walang running water sa Yakutia, kaya ang mga locals ay gumagamit ng wooden bathhouse para sa kanilang personal hygiene. Kailangan nilang painitin ang bathhouse gamit ang wood-burning stoves. Kaya maaga pa lang, nag-iipon na sila ng kahoy para ipanggatong sa stove. Ang init mula rito ay naipapasa sa steam room. Ang steam room naman na karaniwang gawa sa kahoy ay pinapainit ng 5 oras hanggang umabot sa 70 degrees Celsius o mas mataas pa. Kailangan ding i-monitor ang stove para masiguro ang tamang init ng bathhouse. Habang pinaiinit ang bathhouse, kumukuha ang mga residente ng snow at inilalagay ito sa loob upang matunaw. Kapag tunaw na ang snow, ito na ang ginagamit nila sa pagligo, paghugas ng plato at paglaba. Iniinom din ba nila ito? Hindi, dahil marumi ang snow para inumin. Sa halip, kumukuha sila ng potable water mula sa mga frozen lake kung saan mas malinis ang tubig. Pagkatapos ng 5 oras na pagpapainit, kapag umabot na sa 70 degrees Celsius ang temperature ng bathhouse, oras na para mag-relax, maligo at magpainit sa bathhouse. Masarap magbabad dito habang nalalanghap ang mainit na usok at lumalabas ang pawis mula sa katawan. Mapapasabi kang refreshing. Minsan, lumalabas sila sa snow nang nakatapis at tumatakbo-takbo pa. Ang mabilis kasi na pagbabago ng temperatura tulad ng pag-switch mula sa mainit na bathhouse patungo sa malamig na snow ay may mga health benefit. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng immune system, pagpapabuti ng circulation at pagpapaganda ng balat. Nakakabawas din ito ng stress at tumutulong sa pagtanggal ng toxins mula sa katawan. Dahil sa matagal na proseso ng pagpapainit ng bathhouse, kadalasang naliligo lamang ang mga taga-Yakutia 1 o 2 beses sa isang linggo. Kaya nyo yun? Para sa araw-araw na paglilinis, gumagamit sila ng malamig na tubig mula sa mga frozen lake o nag-iimbak ng snow sa loob ng bahay hanggang sa matunaw ito. Hindi madali ang task na to. Kailangan ng matinding effort at pasensya para magawa ito. Sa madaling salita, minsan nakakatamad. Kaya alam nyo ba? Kapag sobrang lamig sa tundra regions tulad ng Siberia at Northern Canada na umaabot sa -30 degrees Celsius o mas mababa pa, madalas ang mga tao rito, kabilang ang mga nomads, ay hindi naliligo. Naghihintay na lamang sila ng summer para makaligo sa mga ilog na natunaw mula sa yelo. Paano naman sila naglalaba? Ang mga tinunaw na snow din ang ginagamit nila para sa kanilang mga labada. Dual purpose na rin ang bathhouse dahil dito na nila ginagawa ang mano-manong paglalaba. Pagkatapos, isinasampay nila ang mga damit sa labas para matuyo ng malamig na hangin. Dahil sa lamig,
agad na nagiging yelo ang tubig mula sa damit at nagiging frozen na parang hinawakan ni Elsa. Pero hindi basta-bastang nagle-let go ang basa katulad ng binilad sa araw. Medyo mamamasa pa rin ito dahil sa humidity, kaya kailangan pang patuyuin sa loob ng bahay. Bakit hindi sila gumamit ng dryer? Depende yon sa availability nito at tradisyonal na gawain na ito ng marami sa kanila. Maganda rin ito sa kalusugan dahil ang malamig na hangin ay pumapatay ng mga bacteria at nagiiwan ng fresh winter scent sa mga damit. Kaya mas mabango at komportable itong gamitin lalo na sa pagtulog. Bisitahin naman natin ang Nordic countries. Ang mga ito ay nasa Northern Europe at umaabot sa negative 30 degrees Celsius ang lamig. Kabilang dito ang mga bansang Iceland, Norway, Sweden, Finland at Denmark. Ang mga bansang ito ay sobrang maginaw tuwing winter at ang temperatura ay madalas na bumabagsak ng mas mababa pa sa zero, lalo na sa northern regions. Isa sa mga kilalang tradisyon dito ay ang pagsasauna. Ang Nordic people ay madalas mag-sauna bago maligo. Ang init ng sauna na umaabot ng 80 to 100 degrees Celsius ay nagpaparelax ng kanilang katawan. Teka, ano nga ba ang pagkakaiba ng sauna at bathhouse? Wala naman. Halos pareho lang at sa katunayan, ang salitang sauna ay galing sa Finnish word na nangangahulugang bathhouse. Kaya lang, sa sauna, nagpapawis ka lang habang nakaupo at nalalanghap ang dry heat mula sa hot stones o heater. Samantalang ang bathhouse ay parang all-in-one na facility. Dito, maaari kang maligo, magbabad, maglaba o maghugas, tulad ng nabanggit natin tungkol sa bathhouse sa Yakutia. Dahil tradisyon na ang sauna sa Finland, alam mo bang halos lahat ng tao rito ay may access sa sauna? Maraming household ang may sariling sauna at marami ring public sauna na accessible sa iba't ibang lugar. Ang sabi pa nga, kaya raw magsabay-sabay na mag-sauna ang buong 5.5 million population ng Finland. Ano nga bang itsura ng sauna sa Nordic? 2,000 years ago, ang mga sauna ay parang malalalim na butas sa lupa na may apoy at mainit na bato. Para mga prehistoric hot tubs, binubuhusan nila ng tubig ang mga nagiinit na bato para makuha ang steam na tinatawag na loiler sa Finnish. Ngayon, ang mga modern sauna sa Nordic countries ay kadalasang gawa sa kahoy, tulad ng pine o spruce na tumutulong sa pagpapanatili ng init at singaw sa loob. Mayroon silang stove na tinatawag na kiwas at doon inilalagay ang mga maiinit na bato. Simple lang ang design ng sauna. May mga upuan sa dingding at mayroon din itong maliit na bintana para sa ventilation at liwanag. Kaya naman, parte na ng hygiene routine ng mga taga-Nordic countries ang paggamit ng sauna dahil sa sobrang lamig ng kanilang winter. Pagkatapos ng isang session sa sauna, hindi lang sila basta maliligo. Madalas silang lumulusong sa malamig na lawa para tanggalin ang pawis at toxins mula sa katawan. Ang mainit na steam mula sa sauna ay nakakatulong sa pagpaparelax ng mga muscle at pagbubukas ng pores. Kaya, pagkatapos ng sauna, ang biglang paglusong sa lamig ay sobrang energizing para sa mga taga-Nordic. Paano naman ang kanilang laundry? Naglalaba ba sila sa sauna? Hindi ito common, pero may ibang mga tradisyonal na paglalaba sa northern countries. Halimbawa sa mga lugar na may frozen lake, may mga taong nagtsatsagang bumungkal ng yelo para makuha ang tubig mula sa ilalim. At doon na mismo sila naglalaba na parang nasa batis lang. Katulad sa Yakutia, pinatutuyo rin ng mga nasa Nordic countries ang kanilang laundry sa malamig na hangin kung wala silang dryer. Ikaw, kakasa ka ba sa ganitong weather? Mukhang enjoy namang maligo sa sauna at bathhouse. Yun nga lang sobrang matrabaho. Kaya kung wala namang problema sa'yo, pwede mo namang maging option ang hindi maligo at maglaba buong winter season. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.